Hello mga kabasketball! Bawat koponan sa NBA ay may pinakamagagaling na manlalaro na sa bawat henerasyon ay talaga namang tumatatak sa isipan ng mga manonood. Atin ngang sariwain kung sino-sino ang mga manlalarong ito sa pinakapopular na liga sa buong mundo. At tunghayan natin ang all-time players ng bawat koponan. Simulan natin ang ating unang bahagi para sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ang Lakers ay ang isa sa pinakamatagumpay na prangkisa sa NBA. At kung titulo naman ang pag-uusapan, ay nanalo sila ng 16 titles na pangalawa sa kanilang long-time rival na Boston Celtics na meron naman 17 titles. Ating kilalanin kung sino-sino nga ba ang magagaling na manlalaro ng Lakers sa bawat henerasyon. At ating buuin ang kanilang all-time team. Ating tingnan kung sino-sino nga ba ang top 12 players sa kasaysayan ng Lakers. At ating alamin kung ano-ano nga ba ang magiging role nila sa ating all-time Lakers team. At eto na nga ang best of the best ng 16-time NBA champion, ang inyong Los Angeles Lakers. Narito ang kanilang starting lineup. Sa pangunguna ni Magic Johnson bilang starting point guard. Siya ay naglaro sa kabuuan na 13 years, lahat ay para sa koponan ng Lakers, na kung saan ay nag-a-average siya ng 19.5 points, 7.2 rebounds at 11.2 assists per game. Tinulungan niya ang Lakers upang makakuha ng 5 titulo noong dekada 80. Bagaman sa Lakers din naglaro ang NBA slogan na si Jerry West, ay iba pa rin talaga ang galing ni Magic Johnson, ang best point guard sa kasaysayan ng NBA. Malaking bagay din ang kanyang na-contribute para sa Lakers upang makuha ang 5 titulo. Kaya marapat lamang na siya ang ilagay sa ating starting point guard. Para naman sa ating shooting guard position ay wala na ngang iba kundi ang itinuturing na one of the greatest of all time, the late great Kobe Bryant. Kung babalikan nga natin yung 1996 NBA draft ay nakuha siya ng Charlotte Hornets. Subalit, napakapalad talaga ng Lakers nang makuha nila si Kobe via trade. Sa kanyang mga unang taon ng paglalaro ay ipinamalas niya agad ang kanyang husay. Na sa edad na 19 years old pa lamang ay nakasama na agad siya sa All-Star Game bilang starter. Siya nga ang pinakabata na starter noon sa All-Star Game. At siya din ang oldest player na nagkaroon ng 60-point game sa edad na 37. Ito nga ay yung last game niya sa kanyang karir noong 2016. Di rin natin makakalimutan ang kanyang career high 81-point game. Ganun din ang kanyang mga clutch shots lalo na pag crucial time. Sa kabuuan ay nanalo ang Lakers ng 5 titles noong kapanahunan niya. Siya din ang may pinakamaraming puntos sa Lakers franchise at siya din ang may tuturing bilang greatest Laker ever. Sa kanyang karir ay nag-average siya ng 25 points, 5.2 rebounds at 4.7 assists per game. Sa ating small forward position naman, ito ay si Elgin Baylor. Naglaro siya sa Lakers ng 14 seasons noong 1958 hanggang 1971. Na dito ay nag-a-average siya ng 27.4 points, 13.5 rebounds at 4.3 assists per game. Bagaman di siya nakapanalo ng NBA title, ay malaki rin ang pasasalamat sa kanya ng Lakers noon. Dahil kung hindi daw naglaro si Elgin Baylor noon, ay marahil tuluyan ng nalugi ang may-ari ng Lakers. Dahil ang taon bago ang kanyang rookie season ay may worst record ang Lakers. Nung pumasok na nga si Elgin Baylor sa Lakers, ay tinulungan niya ang koponan upang makabalik sa NBA Finals. Sa ating starting power forward position naman, ito ay si Pau Gasol. Si Gasol ay naglaro ng 7 seasons para sa koponan ng Lakers noong 2008 hanggang 2014. Siya na nga siguro ang missing piece ng Lakers noon dahil nung pumasok sa koponan ay malaki rin ang naitulong niya upang makakuha ng 2-peat championship taong 2009 at 2010. Nung naglaro siya sa Lakers ay nag-average siya ng 17.7 points, 9.9 rebounds at 3.5 assists per game.
Marahil ay maraming magsasabi na maraming mas magagaling na big man ang koponan ng Lakers. Subalit talaga siya ang pinakamagaling sa natural position na yon na power forward. At sa ating huling spot naman, sa ating starting lineup, ay mahihirapan tayong pumili rito sapagkat nandyan nga si Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar at Shaquille O'Neal. Si Shaq man ang pinakadominante sa kanilang tatlo at si Wilt Chamberlain naman ang pinakakilala, subalit iba pa rin talaga ang nagawa ni Abdul-Jabbar. Iba ang legacy niya para sa Lakers. Dahil natulungan nga niya na makakuha ang Lakers ng 5 titles at kung saan ay nakakuha din siya ng 3 MVP awards bilang Laker. Nakilala nga din siya dahil sa kanyang unstoppable skyhook at siya din ang all-time leading scorer sa kasaysayan ng NBA. At yan po ang starting lineup ng ating all-time Lakers team. Ano sa palagay nyo mga kabasketball? Sang-ayon ba kayo sa starting lineup nila? Ibigay ang inyong opinion sa ating comment section. Pumunta naman tayo sa mga bench players ng all-time Lakers team. Para sa sixth man, ito ay si Jerry West. Kaya niyang maglaro ng point guard at shooting guard position. Siya ay naglaro para sa koponan ng Lakers sa loob ng 14 seasons. Nag-average siya noon ng 27 points, 5.7 rebounds at 6.7 assists per game. Tinulungan nga din niya ang Lakers para may panalo ang 1972 NBA Finals. Siya din ay nakilala bilang nag-iisang player na nakakuha ng Finals MVP kahit natalo sila sa Finals noong 1969. Ang susunod na bench player ay si Shaquille O'Neal na naglaro sa Lakers noong 1996 hanggang 2004. Nag-average siya noon ng 27 points, 12.5 rebounds at 2.4 assists per game. Isa nga din siya sa pinakamagagaling na sentro na naglaro sa koponan ng Lakers. Nakatambal niya noon si Kobe Bryant kung saan ay nakakuha sila ng 3-peat championships taong 2000 hanggang 2002. Ang kasagsagan ng karera niya ay noong panahon niya sa Lakers kung saan ay nakakuha din siya ng isang MVP award at 3 Finals MVP. Ang susunod na bench player sa ating listahan ay si George Mikan sa center position. Siya ay naglaro sa Lakers sa kabuuang 7 seasons. Pinangunahan niya ang Lakers noon na makakuha ng 5 titulo. At sila din ang itinuturing na first dynasty ng NBA. Siya ay kinokonsidera din bilang NBA's first star. Noong panahon ni Mikan ay talagang dominante siya kung maglaro, kung saan ay naging dahilan siya sa ilang rule changes tulad ng pagkakaroon ng goaltending at shot clock. Ang isa pang bench player sa ating listahan bilang all-time Lakers team ay si Wilt Chamberlain. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa player na ito? Siya lang naman ang kaisa-isahang manlalaro na naka-score ng 100 points sa isang game. Sa kanyang 5 seasons sa Lakers ay nag-average siya ng 17.7 points, 4.3 assists at tumataginting na 19.2 rebounds. Tinulungan din niya ang Lakers upang makakuha ng kampyonato noong 1972. Si Wilt ay pwede rin consider bilang starting center ng all-time NBA team. Subalit 5 years lang siya naglaro para sa koponan ng Lakers, kaya siya napapunta dito sa ating listahan bilang bench player lamang. Ang susunod na bench player sa ating all-time Lakers team ay walang iba kundi si Big Game James ng NBA. Ito nga ay si James Worthy. Si Worthy ay naglaro para sa koponan ng Lakers noong 1982 hanggang 1994. Sa kanyang career ay nag-average siya ng 17.6 points, 5.1 rebounds at 3 assists per game. Noon ay tinuturing siya na third star ng Lakers sa likod nila Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Kung saan ay nakakuha din siya ng 3 NBA titles sa kanyang karera. Tila nga ay bagay na bagay ang laro niya para sa Showtime Lakers dahil nakikipagsabayan din ito lalo na kapag fast break. Siya ay pwede nating ilagay para sa small forward position ng Lakers. Ang susunod sa ating listahan ay si Gail Goodrich bilang point guard o shooting guard position. Siya ay naglaro ng 9 seasons para sa Lakers na dito ay nag-average siya ng 19 points, 3 rebounds at 4.2 assists per game.
Si Goodrich ang nanguna noong 1972 para sa koponan ng Lakers, kung saan ay nagkaroon sila ng team record na 69 wins sa isang season. Kasunod nito ay naipanalo din nila ang NBA Championship noong taon din na yon. Unang naglaro si Goodrich sa Lakers noong 1965 to 1968 na nag-average lamang siya ng 11 points. Subalit pagbalik niya sa Lakers noong 1970 ay nagtala siya ng 22 points per game sa 4 na season. Panghuli sa ating listahan ay si Vern Mikkelsen bilang bench player para sa power forward position. Marahil ay di kilala ito ng karamihan. Gayunpaman ay isa din siya sa magagaling na manlalaro ng Lakers sa loob ng 10 seasons noong 1949 to 1959. Dito ay natulungan din niya ang Lakers upang manalo ng 4 na NBA title. Si Mikkelsen ay naglaro kasama ni George Mikan sa frontcourt ng Lakers. Ang Lakers ay nanalo ng 4 na titulo sa panahon ni Mikkelsen at siya din ay naglaro ng 6 na All-Star Games sa kabuuan. Si Mikkelsen din ang may hawak ng NBA record na may pinakamaraming fouled out sa kanyang naging karera. Ito ay 127 sa kabuuan. Dahil na rin siguro sa kahigpitan nito dumepensa. At yan na nga po ang 12 players na bumubuo para sa all-time Lakers team. Ang head coach naman ng Lakers ay walang iba kundi si Coach Phil Jackson. Di lang siya maituturing na all-time Lakers coach dahil kinoconsider din siya bilang all-time NBA coach dahil sa kanyang mga achievements. Sa kabuuan ay meron siyang 11 titles as head coach. At ang 5 rito ay para sa Lakers noong three-peat nila noong 2000 hanggang 2002 at back-to-back championship naman nitong 2009 at 2010. Maraming magtatanong kung bakit nga ba wala si LeBron James sa ating listahan. Bagaman isa siya sa itinuturing na GOAT ay wala pa siyang napapatunayan para sa Lakers. Subalit, may ilang taon pa siyang natitira at sigurado tayo nagagawa din siya ng paraan upang umukit ng kanyang pangalan para sa koponan ng Lakers. At kapag nangyari yon, ay siguradong mas lalakas pa ang all-time Lakers team. Thank you for watching guys! Please subscribe my channel, then like and share this video at abangan po ninyo ang susunod na all-time team na ating pag-uusapan. Thank you mga kabasketball!